Welcome to my channel, Glecious TV. Guys, ang dami ko pong harvest today. Ayan o, ang laki. So, matataba po siya. Matataba. Ito po ay so, ginagamit ko po itong medication. Nakakatulong po sa baga. Ayan. So, lagi ko siyang ginagawang tsaa o kaya panggulay. Pinataan. Ayan. Daming lalaki o. Ito, lalaki. Halos ito ay puros laman. Ito yung natakuban na ng lupa pero laman yan. Dikit-dikit. Marami siya. Puros laman. So, yan po ay nakuha ko dito. Ayan, ayan. Kasi naglilinis ako ng garden ngayon kasi sobra sukal. Ang dami ko nakuha pala doon. So, are sabi ko nilinis. Daming mga tinanggal ko. Naglilinis ako. Kasi masukal na po yung garden dito sa likod. So, kaya ayan, pinagbubunot ko na itong mga Chinese malunggay. Tapos, I found out na ang dami palang luyan dilaw dito. So, ayan, maganda naman. At makakapagpulbla ulit tayo. Tapos, may paggamit sa kitchen. Ayan, tinanggal po natin sa putik. Medyo marami-rami po siya. Ayan. Pero lilinisin pa rin natin kasi ang dami pa pong putik. So, ayan. Lasan natin. At wala na. So, ito na lang ang ating itatanim ulit. Pinagkuhanan natin. So, 3 puno lang siya pero ang dami niyan. Ang dami niyan na ilaman. Ang lalaki pa. So, maganda pala yung position na yun. Yung lupa doon. Ang ganda ng kanyang madami. So, yan guys, ang na-harvest natin na luyan dilaw sa baba, sa garden. So, ayan, ang lalaki. Pero hindi pa po siya masyadong linis, pero okay lang po yan. Ayan, oh. Ang lalaki. So, masarap palang talagang mag-harvest at mag-gardening kasi ito ay ang tinatawag na plant and forget. Tinanim mo nang minsan, 3 puno lang pero pagkalipas ng panahon ay napakarami nating makaka-harvest. So, yung papakita ko po sa inyo guys, dun ko kinuha yung plastic bag ng luyan dilaw. Papakita ko sa inyo. Ito na yon, luyan dilaw. Kinuha ko doon. So, ayan nga. Adamo pa. So, kasi gusto ko ipakita sa inyo na ano lang siya. Dito lang sa plastic bag ko siya itinanim. And tingnan nyo naman, oh. Halos umawas na yung kanyang laman. So, ito nga yung naputol. Ayan, naputol yan. Galing dito. Ayan, putol. Ayan, o. Naputol yan dyan. So, ang ginagawa ko po kasi, every time na mag-harvest ako, diba, itong punong to. Yung matitira dyan, ay eto na yon. So, ipupunla ko ulit siya sa plastic bag. Tapos, itra-transfer sa mas malaki. Tapos, yung mga na-harvest ko po na hindi maluto kasi sobrang liliit. Pag sobrang liliit, katulad ng mga yan. Ito, kunwari, ito, nabuwag. Sample. Yung sobrang liliit. Hanap tayo. So, ang ginagawa ko po sa sobrang liliit na hindi maluto ay pinupunla ko rin. So, ayan.
yung mga maliliit na hindi na po talaga maano. Ito naman sobrang gulang na parang natutunaw na. Pinula ko na rin lang. So, ganun po. Yan, ito pinula ko to kasi sobrang liliit. Yan, mga bagong punla po yan. Ito, yan, bagong punla rin to. So, expected natin after 1 year or 9 months, yan, magaganyan na sa kita nyo yan, hindi naman kanda siya sa plastic. Maawas na siya. Ang kagandahan kapag siya ay dito nyo siya itinanim, madali ang mag-harvest. Madali kasi tatanggalin lang yung plastic tapos yun na. Hindi damage yung yung kanyang mga laman. Hindi katulad ng pag hinukay ay durog-durog. Dahil minsan ay natatamaan yung mga laman sa paghuhukay lalo na gamit pala. Yan. So, ganyan po ang aking luyan dilaw at ito mga punla na to ay pangbenta po ito. 20 pesos ang per bag ng punla ng luyan dilaw. So, sa gustong bumili, ayan, available po ang ating punla. So, yan po yung available na punla sa ngayon. And dadagdagan pa natin siya kasi marami pa tayong i-harvest doon. At saka doon. So, marami tayong magiging punla ng luyan dilaw na pambenta. 20 pesos per bag lang po. So, para po ipakita sa inyo ay binaba ko na lang ulit yung hinarvest kanina. Ayan. Yung hinarvest kanina umaga. Tapos, ito yung mga to harvest po ulit. Pero, hindi ko siya i-harvest muna ngayon kasi reserva siya. Pag naubos to, suka ko ulit ito kukuhanin. Para hindi malayot. Sayang naman kung malalayot. So, ito ang next to harvest. Ayan. Guys, habang naglilinis po ako dito sa garden, so nakakita ko ng yan, mga driftwoods. So, nilinis ko siya. Tapos, ilalagay ko doon sa garden sa taas, sa terrace. Kasi ang ganda ng design niya. So, nilinis ko siya. Dami ko kasing nakikitang art sa driftwood. So, pagkakakita ko ng mga driftwood sa garden, ayan, pag naglilinis ako, kinokollect ko siya. Kasi may maganda siyang arts. Ayan, no? So, lagyan natin to sa terrace. Para sa ating terrace gardening, para may kaunting arts. Sobrang init po ng panahon ngayon. Ayan, napakainit na dito sa terrace. So, doon ko nilalagay yung mga driftwoods. Itong mga idadagdag natin, itong bago na nakulat natin from the garden, itong driftwoods na to. So, ayan. Ganda ng design. So, saan kaya natin ilalagay? Ang samantala ay ating kusan muna natin maipatong bago natin i-design. Siguro maganda dito. Ito muna siya. Bago natin ilipat. Bago natin ilipat. So, dyan muna siya. Pero the best pa rin talaga itong nakita kong ito. Kasi yung arch niya kakaiba . So, nadagdagan po ulit ang ating mga collection ng driftwoods dito. Galing sa garden natin sa labas. Ayan. Ito yung namatay na lemon. Ang matandang lemon. Kinuha ko yung fruits niya. I-design ko dito. Tapos ito, ayan, kakawati. Ayan. Tapos ito yung kandigan-dilaan.
namatay na rin. So, nagiging design naman siya dito eh, sa garden natin. May bago na ulit ang pandesal. Thank you for watching. Hope you subscribe to my channel, Glecious TV, and click the like button.